So ayan guys, good morning to all. Once again, welcome to my channel. And for with that, gagawa po ko ng morning devotional sa pagtawag ng pangalan sa Panginoon at sa pag-praise Him and adore His name. Ido ko ang ating mga ulo at saka manalangin po tayo sa Panginoon. Ginoong Diyos, nandun ka sa kalinginan, Lord. Di po ako mag-start sa akong morning devotional. Sana po ibigyan mo po ako ng kaliwanagan o guidance, your Holy Spirit, that you have given to me and for us. Nga, especially for those who viewers, for those who makasay sa aking topic, sana po ibigyan mo po siya ng knowledge and wisdom na maintindihan po niya ng clear ang aking dinidiscuss patungkol sa iyong mga salita. Thank you Lord sa pag-answering for our prayer. Forgive all our sins in Jesus' name. So ang aking topic ngayon ay makikita sa 1 King 19 verse 12. Ang title po ay Following God's Voice. Now, how did you speak, Prophet Elijah? After the earthquake, a fire fast, but Yahweh was not in the fire. After the fire, there was a still small voice. And what does the voice of God tell us? No? And when you turn to the right hand, and when you turn to the left, your ears will hear a voice behind you, saying, "This is the way, walk in it." So makikita ito sa Isaiah 30 verse 22. Patungkol sa kanyang tinig na ipinahahayag sa atin that following Him and adore His name. Ukol sa akin nabasa kay Elijah, 1 King 19 verse 12, makipag-usap sa Panginoon. O Ama, at ang sabi, O Ama, bakit niyo po pinahihirapan o pinapatay nila ang mga anak ng Israel? At ako po'y kanilang hinahanap dahil ako'y tagasunod sa iyo, no? Bilang isang Kristiyano, darating ang araw na magkakaroon ng persecution, magkakaroon ng pagpatay sa mga tagasunod ng tamang doktrina o tagasunod sa salita ng Diyos ukol sa Biblia. Pero huwag po tayo mag-alala dahil kapag tinawag po natin ang Panginoon ng kanyang tulong, tayo po ay bibiyayaan niya at ililigtas niya sa mga kapahamakan. Siya ang daan at sumunod sa kanyang tinig patungo ipinahahayag na dahilan kung bakit siya ang nagturo sa tamang landas na ating dapat tatahakin. So, meron akong katanungan na aking babasahin. When we hear God's voice, what should we do? Kung kayo mga kapanalig makarinig ng tinig, ano yung iyong gagawin? So, now therefore, amend your ways and your doing, and obey Yahweh your God's voice. Then Yahweh will relent from the evil that He has pronounced against you. May kita po ito sa Jeremiah 26 verse 13. If madinig mo ang boses ng Panginoon, marami kasing mga way. Pwede sa hearing lang at saka sa panaginip. Tayo kinakausap na pala ng Panginoon. Huwag po natin itong baliwalain kasi kuling po ito para sa atin at pakikiusap sa atin na tayo bumalik na at sundin ang kanyang sugo. So,
What should we do kung marinig mo ang boses ng Panginoon? Sabi pa nga ng Diyos, sumunod ka sa aking yapak at hindi ka maghihirap. Sumunod ka sa aking mga command dahil ito'y patungo sa buhay na walang hanggan. So mga kapatid, ito lang ang masasabi ko sa inyo mga kapanalig. Sana po ay huwag po natin liwalain ang pinahahayag ng Panginoon sa atin dahil ito'y magbibigay ng buhay na walang hanggan patungo sa kanyang kaharian. So, once again, sana po'y marami kayong natutunan sa aking topic ngayon, the following God's voice. And thank you and God bless.